Ang sa akin naman po ay the ICI being the given that mandate po, we try to invite po yung mga iniimbestigahan po natin so that we can hear their side po, di ba? Ngayon kung hindi ayaw po nilang mag-appear, karapatan din po nila yon. So whatever the evidences that we gather po, whatever the documents, ay i-refer po yan namin sa ombudsman. And sila na po, yung ombudsman na po ang bahala po na magsabi po sa kanila if they are going to submit yung respective na counter affidavit nila dun sa mga charges na i-refer po ng ICI. And it will be the ombudsman who will determine if there's a probable cause. So pag meron kong probable cause, isasampa po yan sa Sandigan Bayan and then dun po yung issuance ng warrant of arrest. So ang sa amin lang ho is we are giving them the opportunity and the chance to air their side. Entitled naman po silang samahan ng kanilang mga respective lawyers. So kung ayaw po nila yun, hindi ho natin po sila pipilitin. General Azurin, magpa-follow up lang din po ako. Si Mary Moon po ito. Nag-start na pong mag-livestream ang ICI pero ang naobserbahan ng publiko, marami pa rin po nagre-request for executive sessions. So parang piso-piso pa lang yung nakikitang nagbubukas talaga sa live streaming. Are there any chances na may kondisyones ba na pwedeng hindi muna puro executive sessions or malilimitahan lang yung executive session and then go for public hearings? Ma'am, wala ho kasing or the ICI cannot force po. Yun pong individual choices po ng mga inimbitahan po natin because we also need to respect po yung kanilang rights under the Constitution po. Kasi sa akin lang po na pananaw, marami ho kasing risk. Like for example, even if I am a witness, hindi ho ako ang akusado, if ipapa-live stream ko po yung mga lahat po ng sasabihin at tatanungin ng mga namin, yung mga commissioners and mga investigators, ang risk ho dyan ay napakalaki po in terms of dun sa safety and security po ng iniimbitahan po na resource speaker. Kung ikaw po ay isang witness na talagang gusto mo hong tumistigo, ay maaari mong maiwasan mo yung risk on your part, but paano ho yung safety ng pamilya mo? In the same manner po, kung ikaw ho naman ay naakusahan at ila-live stream, choice mo yan, marami rin hong mga repercussions niyan on the part of those being accused. First is, ano man po ang kanilang sasabihin, kung 10 ho yung nakikinig doon sa sinasabi ng nagsasalita na yon, definitely ho, iba-iba ho ang interpretasyon yon. So, on the part of those being implicated po, I think they have all the right po to request for an executive session purposely po to protect po yung kanilang reputation, yung kanilang safety, yung maaring humiliation po ng pamilya po nila, especially kung ikaw ay may anak na mga nag-aaral po. So being implicated or being accused is not necessarily mean that you're already guilty po. Kaya nga po, ang hustisya po natin ay may sinusunod na proseso so that we need to adhere po doon sa proseso na yon, no matter how sabihin natin na unacceptable po sa mga ibang mga kababayan po natin. Siyempre, right po ng inaakusahan yon dahil sabi ko nga ho ay they need to protect their well-being, yung pagkatao po nila, especially kung hindi naman ho involved yung mga ibang miyembro ng kanilang pamilya. So, sana po ay intindihin din po natin yung sitwasyon po ng mga na-implicate dito at sana po ay maintindihan po din ng taong bayan na ang mga miyembro po ng ICI ay we cannot impose or force po lahat po ng mga inimbitan natin na they go on live streaming po.